Tanong, kanino po kayo? Sa Diyos o sa tao? Sa maraming tao, kanino po kayo? Sa Diyos? Di nga. Let's see. Minsan sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus ay sinabi niyang maliwanag na hindi siya naparito upang magbigay ng kapayapaan. Naparito siya niya kundi magbigay ng pagkakabahabahagi. Division. At yun ang nakita natin na nangyari sa mga tauhan sa Ebanghelyo ngayon. Ang sabi nga sa English version, and division occurred in the crowd because of him. Magkakaiba-iba sila ng palagay tungkol sa kanya. At sa gitna nga po ng pagkakaiba-iba ng palagay na ito, may mga pumanig kay Kristo kahit papaano lang. Pero konti lang sila. Mas maraming di hamak yung kontra talaga. Kaya nga, yung mga pumanig na ito kay Kristo kahit paano lang, nako, na-overpower, na-overwhelmed, kinut siya ng karamihan. Ang una dito ay yung mga kawal na hindi humuli kay Kristo. Sapagkat ang sabi nila, wala pang nagsalita ng gaya niya. Ano ngayon ang tinanong sa kanila? Kayo ba'y nalinlang din? And then came the sweeping and belittling statement. Mga tao lamang na walang kinalaman sa kautusan na maniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Diba? Ang ikalawa dito ay si Nicodemo na tinanong ng mga scribe at Pariseo, ikaw ba'y taga-Galilea rin? In other words, low class ka ba? Ikaw ba nag-aral? Bobo ka ba? Kasi mababa ang tingin nila sa mga taga-Galilea. Now, tanong ulit, are we willing to take these insults and even more than this for Jesus? Kaya ba nating piliin siya sa kabila ng mga pangiinsultong ito at maging higit pa dito? Kaya ba nating manindigan para sa Kanya? Hindi ko po alam, pero sana napanood na po ninyo yung movie na Hacksaw Ridge. Yan. Ito po ay base sa true-to-life story ni Desmond Doss, isang Seventh-day Adventist na nag-enlist sa military ng Amerika noong World War II as a combat medic. But then he refused to carry a weapon on religious grounds. Masasabi niya, tutulong siyang makapagligtas. Pero, hindi sa paraan ng armas o marahas. Because of that, frequently, siya ay na-ostracized ng kanyang mga fellow soldiers to the point of experiencing being court-martialed. But then, he continued to stand for what he believed was right until na-deploy sila sa Okinawa, Japan, kung saan na-overwhelmed ng mga Japanese ang silang mga Americans. Now, while many Americans retreated, Desmond Doss stayed and he saved his fellow soldiers. Pakita uli natin. By carrying them one by one to the edge of the cliff and then lowering them slowly for safety. Tapos, babalik siya uli, constantly praying, "Oh God, help me to save one more, to save one more." Isa pa, tulungan mo kung makapagligtas ng isa pa. Alam ba ninyo nakapagligtas siya ng 75 na soldiers? Yes, without firing a shot. Nang hindi siya gumagamit, nagpapaputok kahit isang beses ng armas. Tinamaan din siya ng sharpnel na mga granada. Nabaril din siya. But he survived. Kaya naranasan niyang purihin siya, pasalamatan siya ng kanyang mga kasamahan, pati na ng pagkakamit ng Medal of Honor from President Truman. You see, mga kapatid, mahirap naman talagang manindigan sa kung ano ang tama, sa kung ano ang totoo. Mahirap naman talagang manindigan para sa ating Panginoong Jesucristo. Yung sabihin mo na siya lamang talaga ang daan tungo sa kaligtasan, siya lang, tanging siya lang. Yung panindigan mo yan, yung sabihin mong mali naman talaga ang diborsyo, yung sabihin mong hindi talaga ayos, yung pagsasama ng mga hindi kasal o at hindi rin pwedeng makasal, kahit pa nagmamahalan yan, yung sabihin mo na mali naman talaga na magdamit at kumilos ng hindi maayos o bastos, yung sabihin mo na hindi naman talaga dapat iniidolo ang mga bastos at mapagmura kahit pa sabihin nilang nagbibiro sila, siguradong makakarinig ka, makakatanggap ka ng mga masasakit na salita mula sa mga taong feeling marunong at feeling tama. Gayong hindi naman founded sa salita ng Diyos ang kanilang mga kinukuda. Kapakahirap. Yun pa kayang magdasal ka bago at matapos kumain sa lugar ng maraming tao? Yun pa kayang huwag kang tumawa sa joke na bastos? Yun pa kayang hindi ka sumali sa chismisan, sa dayaan, sa kasinungalingan? Abay, mahirap yung mga yan. At some point, we will really feel alone. Kasi walang dadamay sa iyo eh. Ayaw naman din nilang mainsulto ng maraming tao eh.
Kaya nga, mahirap i-sustain yung paninindigan para kay Kristo eh. Tingnan po ninyo. Hindi natin alam kung ano na nangyari dun sa mga kawal na nagtanggol sa Kanya kahit papaano nung una. Hindi na natin alam kung tuloy-tuloy silang na-convert at nagbago. Hindi rin natin alam kung anong nangyari kay Nicodemo. Sa isang eksena, sa series ng The Chosen, ang sabi ni Kristo patungkol sa Kanya, He came too close. He came too close pertaining to Nicodemus. Kasi very close na. Nandun eh. Hindi lang natin alam kung nasustain niya yung paninindigan niya para kay Kristo. Kasi mahirap talaga. Mahirap talaga i-sustain yung paninindigan sa tama, sa totoo at para kay Kristo. Kasi nga, mas maraming tao ang ayaw manindigan para dito. Bibigay at bibigay kang talaga. Huwag naman sana. Huwag naman sana nating maranasan yan. Huwag naman sana nating isipin na tayo nag-iisa talaga. Because even though we're standing alone in the eyes of the world, kapag tayo naninindigan para sa tama at sa totoo, tandaan natin we are standing with Christ. And Jesus is standing with us. Hindi niya tayo pababayaan. And if God is standing for you, it doesn't matter who stands against you. Kahit pa buong mundo, basta't yung may hawak ng mundo ay panig sa'yo. Hindi ko po sinasabing makipag-away tayo. Hindi, ang sinasabi ko yung manindigan tayo. Hindi natin dapat o kinakailangang ipakipaglaban si Kristo. Sapagkat si Kristo ang katotohanan, ang siyang makikipaglaban para sa kanyang sarili. Maliwanag ang sinasabi sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You just have to be still. Sabihin mo lang kung ano yung tama. Kontrahin mo lang kung ano yung mali. Yun lang. Huwag mo nang dagdagan pa. Kaya nang makipagtalo, makapag-argumento. Huwag mong sayangin ang enerhiya mo. Sapagkat hindi mo naman kayang baguhin ang puso ng tao. Ang Diyos lamang ang pwedeng makapagpabago nito. Manindigan ka lang. Yun lang. Ganun din sa paninindigan natin. Sa harap ng mga problema na ating naranasan. Magdasal lang tayo, sumampalataya tayo, gawin lang natin ang dapat at kaya nating gawin. And then, entrust everything to God. Huwag na tayo mag-alala. Yun na. Maliwanag naman ang sinasabi ng ating Panginoon sa Lucas 12:8. Sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama sa langit. Which I believe ay hindi lamang sa langit. Kahit dito. Sapagkat nandito sa mundo ang totoong laban. Hindi pababayaan ng Diyos na tumayo o manindigang mag-isa ang mga taong nagtitiwala at lumuluhod sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa para huwag tayong matakot na manindigan para sa Kanya. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa Kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa Kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at mga Pariseo. Bakit hindi siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y inalin lang din? Tanong ng mga Pariseo. Mayroon bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.